Ayan na po mga kaimas, mga ka-agri, at ito na po yung ating second application. Ito na po yung ikalawang application po natin ng pag-drench ng triple 14. Ito po yung triple 14 na binabad po. Binabad ko na po kahapon. Ayan, tulad po ng dati, tulad po ng aking ginagawa, ibinababad ko po muna itong mga matitigas na granules para po matunaw na siya pag ating i-apply. Ayan, ibubuhos ko na po ito. Isang lata lang po ito ng sardinas na ibinabad ko. Triple 14 po ito na complete. Ayan. Kahit ano pong klase ng abono basta complete. Ayan, okay po yun. Ayan, isang lata po ng sardinas yan. And then ito po yung kulay white na abono. Ito yung white na granules. Ito po yung urea. Bali haluan ko po ito ng kalahating lata lang po ng sardinas. Ihalo po natin dito. Ayan. At syempre ang ating pinaka main support itong Growers Bet 1000 plus. Ayan, Growers Bet. Isang lata na naman po, isang lata lang. Pwede naman pong isa't kalahati or dalawa, pero ako po isang lata lang pong muna ilalagay ko. Ayan. And then ayan, halo-haloin po natin. Kalimutan ko ang panghalo, kaya ito na lang ang gagamitin panghalo. Ayan, haloin po natin maigi para po madunawan. Kukuha lang ito pang... Ayan, pasensya na po at nanguha pa ako ng panghalo, nakalimutan ko kasi. Ayan, haluin lang po natin ito para po matunaw yung urea at saka yung triple 14. Maghalo-halo sila tsaka ng Growers Bet 1000 plus. Ayan, ito pa yung ibang mga binabad yung mga kapartner. Ayan, para po usaw na. Ayan, ito itong ating Growers Bet 1000 plus na hinahalo. Yung nga po kasi po itong stage na ito ng kamatis natin ay malapit na po siyang mamulaklak, kaya may mga bulaklakan na po siya. Pero ayan, tulagyan po natin ng urea para po tuloy po siyang himabong. Ayan, tsaka yung Growers Bet 1000 plus po mga kaimas, kaya po natin hinahalo dito sa ating abono dahil maaari po kasing itong ganitong stage ay mamatay po yung puno gawa po ng mga bacterial well. Yun, yung amag, yung mga fungus, yun lalo na yung mga fungus. Yan. So yun po ang common na problema nitong mga kamatis, yung pagka ganitong mga stage na ay undi-undi po, isa-isa po silang namamatay dahil po yun sa bacterial well. So ayun, bali ang pagdidilig ay isang lata lang po ng sardinas dahil medyo matapang na po itong ating ididilig. So ayun, isang lata ng sardinas ang ididilig natin dyan na puno. Ayan, ganyan. Tsaka nga po pala mga ka-farmer, mga kaimas, hindi ko po nasasabi sa aking mga vlog yung kinaumagahan po, hapon po ngayon. Bukas po ng umaga ay babanlawan po natin to ng tubig. Didiligin din po natin ng tubig, yung tubig lang para mabanlawan po yung puno, para po yung ugat ay hindi po masaktan. Ayan po. Tara, samahan nyo ako mga kaimas.
hirap pagka ganito pong wala po tayong videographer, mag-isa lang po tayo mga kapartner. Tsaka nga po pala mga kaimas, mga kapartner, ang pagdidilig po nito ay weekly, lingguhan po. Kada kalipas po tayo ng sa linggo, pwede na naman po natin silang diligan. And then sa susunod po nating pagdidilig dito ng abono, pag-apply ng abono o pagdidrenching ay potash na po, tsaka triple 14 pa rin yung ating ididilig. Pasensya na po kayo at mag-isa lang po ako at wala po tayong videographer. Mahirap po talaga mag-video at ipakita sa inyo. Pinagtsatsagaan ko lang po para po kahit pa paano makatulong po ako sa inyo sa mga tips na ibinibigay natin. So ayun na po at tayo po ay natapos ng magdilig ng ating mga kamatis at ito ay susulitin ko na rin po mga kaparmer, mga kaimas, ang akin pong paggagawa ng ito tong paglalagay po ng lighting dito sa aking mga kamatis. Bali ito po ay ayan, bali dalawa po sila mga kaparmer. Ayan, makikita nyo kabilaan po dito sa tulos, kabilaan inikot ko po rito, and then ayan makikita nyo dito sa may ay nakaipit po siya para na sa ganun ay kahit na humangin po ng humangin na ganyan ay hindi po mapapano itong ating kamatis. Then ayan na po, nasa second layer na po ako. Bali ang pagitan po niyan mga farmer mula dito sa ating nilagay na to ay isang roller. Ayan, makikita nyo isang roller po yung taas nyo, no? Or 12 inches. Ayan, at ayan, umabot na naman po siya. At yan, nilagyan ko na po ng isa dito naman po sa kabila, iipitin ko po dito yan. Ayan, makikita nyo. Ayan, isa na naman po tip yung mga farmer para po hindi umano yung humangin man ay hindi po sila masasaktan. Ayan, nakikita nyo po ang ating kamatis ay malalago na po talaga sila. At ayan, papakita ko na rin po sa inyo na mayroon na po silang bulaklak. Ayan, ayan, bulaklak na po yan. Pero ayan, ang dami na mga bulaklak mga kaparmer. So ayun, hanggang dito na lamang po muli ang inyong kaimas. At abangan nyo po ang aking mga susunod na mga videos na mga ipapakita. At talaga naman pong ang aking pong mga ina-upload na mga videos ay talagang nilaan ko po para po makatulong ako sa ating mga kapwa na maggugulay. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay patuloy nyo po akong suportahan at subaybayan ang aking mga video. At sana po ay like, follow at paki-share na rin po mga kaimas ng ating mga videos. So ayun, hanggang dito na lamang pong muli.